Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga palengke sa Bataan, hindi na nagbebenta ng mga shellfish tulad ng tahong at talaba dahil sa red tide. Pati bentahan ng iba pang pagkaing dagat tumumal din. Mga baybayin sa Cavite at Navotas na inaagusan ng tubig mula sa Bataan, ligtas pa raw sa ngayon. Pero mahigpit ng minomonitor ng BFAR. Bulkang Bulusan sa Sorsogon, nagbuga na naman ng apo. Pagragasan ng lahat, inangangambahan ngayong maulan. SUV na kinarjak mula sa pamilyang galing sa airport nung Biyernes, na-recover na matapos maaksidente dahil nakatulog ang driver. 2 suspect arestado. Tips para hindi mabiktima ng mga karnaper na bundulgang. Alamin, exclusive, buha sa CCTV, sasakyang beating the red light. Nakabangga. Suspect sa Sangla Kotse Scam. Na-corner ng kanya umanong mga nabiktima matapos sadyang butasin ang gulong ng kanyang sinasakyan. Sir, dito na kayo, sir! Sir! Magallanes flyover. Nadadaanan na ulit ng mga truck at bus. Daloy ng trapiko. Bumper to bumper. Ilang senador, kabilang din pala sa mga nag-asang manalo ng pinakamalaking Lotto jackpot. Ano kayang gagawin sakaling manalo? Manny Pacquiao nasa Texas na kung saan sila magtutuos ni Antonio Margarito sa linggo. Ringside ticket at hotel accommodation ng mga congressman na manonood ng laban. Sagot daw ni Pacman, mga manonood na kongresista mamarkahang absent. Mami Junicia na live manonood ng laban, baka raw sa ring gawin ang pagdarasal. At Jeff Gaitan at Mark Bautista, nagkakamabutihan na nga ba? Mark, ininaan sa kanta ang mensahe sa dalaga. I will be here when you feel like being quiet. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Ang inyo pong napapanood ay ang pinakabagong pagbuka ng abo ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon. Naganap po yan bandang alas 3:30 ngayon lamang hapon. Kitang-kita na unti-unting binabalot ng abo ang gilid ng bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLCS, umabot sa halos 1 kilometro ang taas ng abo na yan. Sa sobrang tapal ay halos natakpan na ang bulkan ng makapal at maitim na ulap. Ihahatid po namin sa inyo ang iba pang balita tungkol sa pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Maya-maya lamang. Magandang gabi po. Hindi na nagbebenta ng mga shellfish gaya ng tahong at talaba ang mga palengke sa Bataan. At dahil po ito sa red tide na nakakaapekto sa 8 bayan sa naturang lalawigan. At dahil sa takot na malason, pati yung ibang seafood gaya ng hibon at alimango ay ayaw na rin daw bilhin ng mga mamimili. Wala sa lalawigan ng Bataan, live si Tina Panganiban. Tina. Mel, Mike, muling pinalalahanan ng mga opisyal ng Bataan ang kanilang mga nasasakupan hinggil sa ipinatutupad na shellfish ban sa ilang bayan ng probinsya dahil sa red tide. Manang, nagbebenta pa po ba kayo ng tahong tsaka talaba? Hindi na po mula ho nung may red tide, di na kami nagtinda. Mula pa nitong weekend, ipinatutupad ng shellfish ban sa mga bayan sa baybaying dagat ng Bataan. Apektado kasi ng red tide ang Orani, Samal, Abukay, Balanga, Pilar, Orion, Limay at Mariveles. Dahil dito bawal manghuli, magbenta, bumili at kumain ng mga shellfish at bivalve tulad ng mga tahong at talaba. Tinapon na ho namin lahat ng mga paninda namin pagkakabalita ho. Magkano po nalugi sa inyo? Marami-rami. Yung tinapon ko lang sa sako sa... Pero sa palengke ng Orani, pati ibang seafoods tila iniiwasan na ng mga mamimili.
Hindi sakop ng shellfish ban ang mga alimasag at mga hipon. Pero kahit ibenta pa ang mga ito ng palugi, matumal pa rin ang bentahan dahil sa takot ng mga tao sa red tide. Yung una, beta namin sa Alimango, 250, 300. O ngayon, 200 na lang. Isa, 150 pa. Tapos hindi pa nabebenta. Hindi na ganong kasi nga natatakot ang tao sa red tide. Sa palengke ng Balanga, wala na rin ibinebentang shellfish o tahong. Pero takot na rin ang mga mamimiling kumain kahit ng ibang klase ng seafoods. Dala nga na red tide na sinasabi, kaya matumal kami ngayon. Hindi kami nagbebenta ng maayos. Alimasag, alimango, hipon, at saka isla. Gayon din sa Samal. Sana magagawa namin ng red tide. Adaan sa red tide. Ayon sa Provincial Agriculturist ng Bataan, pwede namang kumain ng isda, hipon, alimasag, alimango at pusit. Basta't sariwa raw ang mga ito at nilinis at nilutong mabuti. Huwag na raw kainin ang ulo ng hipon, ang aligi ng alimasag at alimango, at ang luno ng mga ito, pati na ng alupihang dagat. Alisin din daw ang hasang at bituka ng isda. Ang unang senyales ng paralytic shellfish poisoning ay pamamanhid ng labi. Mismo ang Provincial Agriculturist ng Bataan, naranasan ito na magkaroon ng red tide sa probinsya noong 1999. Ang paunang lunas dito, pagkain ng brown sugar o pag-inom ng gata ng nyog. Pero ang pinaka-importante, dapat isugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima. At para maiwasan ng ganitong aberya, iwasan muna ang tahong at talaba sa ngayon. Yung mga namimili dito sa Bataan, wag na nila lagyan ng galing ng Cavite or galing ng Bulacan dahil we don't want to take the risk na may malason tulad na nangyari noong mga 1990s. Hindi pa matiyak kung hanggang kailan mananatili ang red tide dito sa probinsya ng Bataan. Kaya ang mga otoridad patuloy raw na magmamonitor. Mike? Tina, sabihin na lang na makulit tayo pero ididiin natin. May red tide dyan lang sa Bataan, sa kinalalagyan mo. Sa ibang mga lugar tulad ng Cavite, Maynila, etc. Walang red tide. Diyan lang sa Bataan. Tina? Hindi ko matiyak yan, Mike, dahil ang alam ko ay yung coastal towns lang dito sa Bataan. Diyan lang, yung mga sa baybayin. Mike, yun ang may red apektado tide. ng red tide. Para malinaw. Kaya pwede pa rin kumain ng mga tinatawag na shellfish mula sa ibang mga lalawigan. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Eto Mike, baka sagutin niyang tanong mo. Alamin natin kung apektado na rin ng pangamba sa red tide ang bentahan ng lamang dagat sa ibang lugar. Nakatutok si Bernadette Reyes live mula sa Commonwealth Market sa Quezon City. Bernadette. Mel, tumumula ang bentahan ng mga lamang dagat dito sa Commonwealth Market kahit na hindi naman daw apektado ng red tide ang mga paninda nila. Galing Cavite ang karamihan ng mga lamang dagat na binibenta sa Commonwealth Market. Isa Cavite sa mga lugar na minomonitor ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa red tide. Pero sa ngayon, hindi pa kumpirmadong apektado ng red tide ang lugar. Sa kabila nito, tumumal na ang benta ni Melrose Napolitan. Halos 50% raw ang ibinaba ng kanyang benta. Hindi naman niya magawang ibagsak ang presyo dahil hindi naman daw nagmura ang puhunan. Kaya para makaakit ng mga mamimili, dinaragdagan ni Melrose ang timbang. Sinasabi naman namin na pag galing ng Cavite at wala namang red tide, safe naman talaga siya. Hindi naman namin sila binibenta ng may problema. Pati ibang lamang dagat tulad ng hipon na di naman apektado ng red tide, humina na rin ang benta. Ibinaba na nga ng ilang nagtitinda ang presyo. Mula 240 pesos kada kilo noong makalawa. Ngayon naglalaro na lang sa 190 hanggang 200 pesos ang kilo ng hipon dito sa Commonwealth Market. Mula naman po kasing red tide ang hipon kasi hipon naman siya, wala naman siyang shell na alam ko lang po kasi na may red tide na napapabalita yung talaba, tahong. Ayon sa BFAR, ligtas sa red tide ang hipon at isda basta linising mabuti bago lutuin at kainin. Hindi naman apektado ang bentahan ng isda dito sa palengke. Ang galunggong nasa 110 pesos kada kilo. Ang tulingan 80 pesos ang kada kilo. 280 pesos naman ang kada kilo ng tanige. Ang isang isda po walang red tide. Wala po. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagtatanggol ko yung karapatan namin dahil yan, namumuhunan kami. Kakain pa rin kayo ng seafood? Pagka walang red tide, siyempre, masarap naman po yun. Seafoods nga binibili ko eh. Bakit sir? Talagang seafoods pa rin kayo? Mas masustansya, saka iwas sakit, sa high blood. Mel, sa tuwing pa lang hindi nauubos sa mga paninda ng mga nagtitinda dito sa Commonwealth Market, ito ay inuuwi na lamang nila para ulamin pero kadalasan marami pa rin daw ang sumusobra at tinatapon na lamang. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Samantala mga kapuso, meron po tayong impormasyon dito mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ipinagbabawal po ang pag-aangkat, pagbebenta at pagkain ng shellfish mula sa 8 baybay na kumpirmadong may red tide, hindi lang pala sa Bataan. Narito po mga kapuso, yung mga lugar na yan, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Surigao del Sur, Misamis Occidental, Eastern Samar, Sorsogon, Leyte at Bataan. Mamaya po may karagdagang detalye tungkol dyan. Delikado kapag nakain ng tao ang mga shellfish tulad ng tahong at talaba kapag tinamaan ng red tide. Pwedeng mamatay ang biktima kapag hindi naagapan. Ang mga sintomas ng red tide ang tinutukan ni Micaela Papa. 10 taon nang sumisisid para sa tahong at talaba si Mang Enrique Berante ng Bacoor, Cavite. Kaya hindi na raw niya iniinda ang tila taon-taon na warning laban sa red tide. Talagang walang rito, red tide. Tagal na kami rito eh. Isang probinsya ng Cavite sa mga minomonitor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR laban sa nakamamatay na red tide. Sa ngayon, hindi pa ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga tahong at talaba sa Cavite. Sa kabila ng pangambang may red tide ang tubig dito sa Bacoor, Cavite, patuloy pa rin ang pagbebenta ng talaba at tahong. Ayon sa mga taga rito, mas nakakatakot pa sa sakit ang posibilidad na mawalan ng hanap buhay. Malamang titigil yung anak ko sa pag-aaral. Kaya mahirap pag ginanawang red tide sa amin. Malaking berwisyo talaga. Ayon sa BIFAR, ipinagbabawal na ang pag-aangkat, pagbebenta at pagkain ng shellfish mula sa 8 baybayin na konfirmadong may red tide. Kasama rito ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Surigao del Sur, Misamis Occidental, Eastern Samar, Sorsogon, Leyte at Bataan. Ang projection namin, baka abutin ang Cavite at saka Nabutas dahil sa water current at saka yung wind direction. Kaya inaasahan natin na siguro within 1 month. Ang katagang red tide ay kinuha mula sa pagkukulay pula ng tubig dagat kapag kontaminado dahil sa sobrang dami ng organismo tulad ng Pyrodinium bahamense at Alexandrium minuto. Ang laso nito ay nasasagap ng mga shellfish tulad ng tahong at talaba. Ito ang nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning sa sino man ang kumain nito. Ilang sintomas ng paralytic shellfish poisoning ay ang pagsusuka, pananakit ng tiyan, diarrhea at pamamanhid o panunuyo ng bibig. Posibleng humantong sa kamatayan ang red tide poisoning, kaya sakaling makakain ng kontaminadong pagkain, agad isuka at magpatingin sa doktor. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.